Magandang araw po sa ating lahat. Naway nasa maayos po tayong kalagayan. At nasa ika-82 yugto na po tayo na ating CLF for today, Prayer and Fasting for the Nation na may temang, To me, to be committed unto the Lord is. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. O praise you, Panginoon, Lord. Glorify, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord God, ikaw nga po siyang maitaas, ikaw ay siyang madakila, Panginoon, Lord God. Naway buksan niyo po, Panginoon, ang bawat puso, Panginoon, Lord God, na makapanood po nito, Panginoon. At Panginoon, Lord God, itago niyo lang po ako sa inyong likuran, Panginoon, Lord. Malayang makilos ang inyong banal na espiritu sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming samad dalangin. This we pray, Panginoon. Amen. Amen. Naniniwala po ako na lahat, pagka ikaw is naging Kristiyano o naging totoong Kristiyano is nakakapag-commit po tayo ng ating lalo na po kung matagal na po tayong Kristiyano is nakakapag-commit po tayo ng ating oras, talento, at ating financial, at kung ano-ano pa, katulad nga po ng daily devotion ni Brother Roland, ang kanyang kinukumit ay oras. Naniniwala po ako na, naniniwala ako na ang isang tunay na Kristiyano is nagbibigay ng nagkukumit para sa ating Panginoon. Pero ang tanong is, naibibigay ba natin ang karapat-dapat sa ating Panginoon? Yes, nagbibigay tayo ng oras, nagbibigay tayo ng ating financial, nagbibigay tayo ng talento, at kung ano-ano pa. Pero namimit ba natin yung karapat-dapat sa ating Panginoon? Ang katulad po ni Cain at Abel, alam po natin yung kwento ni Cain at Abel. Parehas po silang nagbigay ng handog. Di ba po? At hindi kinalugdad ang handog ni Cain. At ang kinalugdan lang ay ang hain o handog ni Abel. Ano ibig sabihin nito? Lahat po tayo, as a Christian, nagbibigay po tayo sa ating naghahandog po tayo na ating mga talent o anuman na ating hinahandog sa Panginoon. Pero hindi po, katulad po ni Cain at ni Abel, hindi po lahat ng ating hinahandog, mapatalento man yan, mapaoras man yan, o ating financial, is nagiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Baka mamaya yung hinahandog nating yung kinukumita natin ng para sa ating Panginoon, baka hindi nagiging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. For example, sa oras natin, nagbibigay tayo ng oras sa Panginoon. Nagbibigay tayo uma-attend tayo ng every Sunday, uma-attend tayo ng every prayer meeting. Kaya lang, nagiging karapat-dapat ba ito sa Panginoon? For example, nag-attend ka nga, pero madalas, late ka naman. Tama po ba? Hindi porket na uma-attend ka sa Panginoon, is nagiging katanggap-tanggap na ito sa Panginoon. Baka mamaya, yung hinahain mong oras o panahon sa Panginoon, is hindi nagiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Di ba po? Baka mamaya ang hinahain natin is katulad lang ng kay Cain. Ganun din po sa ating mga talento na hinahandog sa ating Panginoon. Tumutugtog ka, kumakanta ka, sumasayaw ka, or ano man yung ministry mo sa simbahan na pinagkakalooban mo ng iyong talento. Ito ba yung nagiging katanggap-tanggap sa ating Panginoon? Baka mamaya, mas madalas ka pang tumugtog ng makamundong kanta kaysa sa worship song, or ginagamit mo sa labas ang talentong pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, or mas madalas mong pinapakinggan
or kinakanta yung makamundo kaysa sa maka-Diyos na kanta. Or katulad na ating treasure sa ating ikapu. Diba? Kinukumit na natin na sa ating pinansyal. Oo, nagbibigay nga tayo ng ating ika-10 bahagi ng tithes and offering. Pero hindi mo naman binibigay ang ika-10 bahagi. Binibigay mo ba ang nararapat sa Panginoon or kulang? Katulad nga po ng sinabi ko, parehas pong nagbigay si Abel at Cain, pero hindi kinalugdan ang binigay ni Cain. Di ba po? Or nagbibigay ka nga, pero hindi naman sapat. Baka mamaya yung binibigay mo, hindi nagiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Dahil nga hindi sapat hindi sapat ang yung binibigay na ikapu. Ninanakawan po natin ng Panginoon. What I'm trying to say, ang sinasabi ko lang dito is, kung mag-o-offer man tayo o magko-commit man tayo ng isang bagay, kasi given na kasi sa atin yun as a Christian Once na naging Kristiyano ka, ibibigay mo pa sigurado ang time mo, ang treasure mo, at talent mo, at kung ano-ano pa. Given na po sa atin yun as a Christian. Pero ang tanong ko ulit, nararapat ba o katanggap-tanggap ba sa Panginoon ang ating hinahandog? Ang kinumita natin ba is nagiging katanggap-tanggap sa ating Panginoon? Katulad nga po sabi ni Pastor Ates sa kanyang daily devotion na nanood din po ako sa kanya. Mag-level up daw po tayo. Kung ano yung tayong dati, dapat mas masipag pa tayo. Kung ano man yung tayong dati, dapat mag-level up po tayo. Kung sa pananalangin, mag-level up tayo sa pananalangin. Kung ano man yung ating mga ginagawa para sa Panginoon is mag-level up tayo. Hindi tayo pwedeng hanggang doon na lang. Kung ano man kung ano tayo, doon na tayo. Kailangan, sabi ni Pastor Ates, mag-level up tayo. Kung sa oras man yan, mag-level up tayo sa oras. Maging on time tayo. Kung sa treasure man yan, o financial, sa tithes and offering, ibigay natin yung nararapat sa Panginoon. O yung talento man natin, ibigay natin yung best natin para sa ating Panginoon. At miski man po ako, nag-struggle din po ako dyan. Katulad niya po, nitong Sunday, hindi po ako naka-attend kasi walang kasama si Mother dito. At nagkaroon lang po ako ng oras para mag-video. Pero po, hindi po kasi pwedeng maiwanan mag-isa aking Mother, nai-stress po. Pero po hindi po nawawala sa akin ang manalangin. At ganun din po sa bagay na sa talento, katulad din, dapat tutugtog ako. Pero dahil nga nalimitahan ako, hindi ako nakatugtog nito na Sunday. Pero po, kailangan po natin na meron nalilimitahan po tayo ng mga bagay na ito is kailangan pa rin po natin pursigihan at mag-level up po sa man tayo. No? At bibigyan ko po, ito po ang iiwanan kong verse sa Pahayag 3:15-17. 3:15 to 16 lang po pala. Pahayag chapter 3 verse 15-16. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Ayun daw po. Sabi kung wag daw tayo maging maligamgam, kung hindi, isusuka tayo ng Panginoon. Katulad din po yan na ating inaalay sa ating Panginoon. Kung mag-aalay man tayo sa ating Panginoon is kailangan po na pag-igihin po natin. Sabi nga,
Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Ganun din po sa ating sa ating ah, sa ating kinukumita sa Panginoon. Alay po natin ito ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at kaluluwa. At huwag tayo maging maligamgam. Huwag tayo yung kung ano yung iaalay lang natin, ganun-ganun na lang. Or masyadong mababaw. Or hindi nagiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Siguraduhin po natin kung mag-aalay po tayo ng mga bagay o i-commit natin ng mga bagay na ito is pagpusigahan po natin na ating buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan at buong pag-iisip. Ayun lang po. At sana po may natutunan po tayo sa mga oras na ito. At katulad nga po ng konsepto ni Abel at Cain, mag-commit tayo sa Panginoon ng katanggap-tanggap sa Panginoon. Huwag tayong maging maligamgam. Huwag tayong maging malamig. Kundi maging mag-init tayo sa ating kinimitan sa ating Panginoon. Yun lang po at manalangin po tayo. Yes, Lord. Hallelujah. Praise you, Panginoon, Lord. Glorify you, Lord. Salamat po sa mga oras na ito. Panginoon, Lord God, sa aming mga kinimitan, Panginoon, naway, Panginoon, mas lalo pa po naming i-commit, Panginoon, ang aming oras, ang aming treasure, Panginoon, Lord God, ang aming kalakasan, Panginoon, Lord God, sa mga Lord, patuloy nga po, Panginoon, Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ang lahat na nakapanood dito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ikaw maitaas, ikaw po ang siyang dakila. Ito po ang aming samadalang display, Panginoon. Amen.